Ayaw na ayaw pala ng Panginoon na magkasala ang bawat isa sa atin. Patunayan natin yan. Ako po si Jay, para sa Landas ng Pag-asa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikapitong kabanata ng Lukas, talata 1 hanggang 6. Sabi dito, kung magiging sanhi ka lamang ng kasalanan o pagkakasala ng iyong kapwa, mabuti pang ibitin sa iyo ang isang giningang bato at itapon ka sa dagat. Iniingatan siguro ng Panginoon na magkasala ang kanyang mga anak, kung kaya mas mabigat ang kaparusahan ng mga tao na nagiging sanhi ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Iniisip ko ngang mabuti, ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa tulad kong mga magulang, responsibilidad natin na matutunan ng ating anak ang tama at mali at ilayo sila sa kapahamakan sa pagtulong sa kanila na umiwas sa kasalanan. Ngunit sa kasamaang palad, may mga pagkakataon na sa atin pa nila nakikita at nagagaya ang mga kasalanan na ito. Bilang mga magulang, napakalaki ng ating responsibilidad na i-guide ang ating mga anak na susunod sa mga yapak natin. Meron namang pagkakataon na nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan sa ating kaibigan, sa ating kasama sa trabaho o sa kaklase. Naranasan niyo na bang mang-asar ng mang-asar dahil gusto mong mapikon kung sino man yung kaaway mo at pinoprovoke pa natin na gumawa siya ng kasalanan? Kung minsan naman, tayo ang nanunuhol doon sa isang tao na imbis na sabihin nating huminahon, ay binubuyo pa natin upang mas lalong magalit sa kung sino man ang kanyang kaaway. Mga kapatid, responsibilidad din natin na iiwas sa anumang kapahamakan ang ating kapwa. Dahil kung lahat tayo ay magiging ganito ang mindset, maraming pagkakataon o pagkakasala ang may iwasan ng bawat isa. At masusunod ang kagustuhan ng Panginoon na hindi tayo magkasala. Sa bandang huli ng ebanghelyo ay sinabi rin dito na kung ang kapatid mo ay may pagkakamali, pagsabihan mo. Pagsabihan mo. Ibig sabihin, responsibilidad din natin na magbigay ng correction, ang magbigay ng patnubay sa ating kapwa. Siguro lalong-lalo na sa ating mga anak o kapatid o mga kamag-anak. Huwag nating hahayaan na mapahamak sila dahil lamang hindi natin sila napaalalahanan. Dahil walang pumigil sa kanya sa kabila ng pagsasabi niya na kung ano yung mga gagawin niyang hindi maganda. Huwag tayong mag-atubili at huwag tayong matakot na sila ay magalit sa atin. Mas maganda na magtampo sa atin, ang kaibigan natin, kung mailalagay naman natin sila sa tama. Responsibilidad natin bilang mga Kristiyano ang bantayan ng bawat isa upang sabay-sabay tayo mamuhay sa buhay na gusto nating upang sabay-sabay tayong mamuhay sa buhay na gusto ng Panginoon para sa ating lahat. O ikaw, pinakikinggan mo ba ang paalala ng mga kaibigan mo? Subukan mong suriin ang mga sinasabi nila at sigurado akong maiiwas ka nito sa kapahamakan ng kasalanan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mag-atubiling i-like, i-share at mag-subscribe dahil ginagawa namin ang mga videos na ito para sa ating lahat. Sabay-sabay tayong maging boses ng pag-asa. Muli, ako po si Jay. God bless po.